Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, dahil nga po election period na po, election season, so marami tayong napapansin na maling sistema po ng gobyerno natin. Isa na po dyan yung party list system po natin. Na nung una, akala talaga natin yung party list system ay para sa mga marginalized sector. Ito yung mga sinasabi nilang mga maliliit na sektor ng gobyerno natin. I mean ng lipunan natin na hindi masyadong nabibigyan ng pansin na supposedly na hindi dapat yun ang nangyayari. Tulad ng 'di ba may mga nagpapile ng mga party list na sila daw boses ng mga magsasaka, boses ng mga sabihin natin ng mga manggagawang alam niyo yun, yung mga laborer. So kung titingnan natin, halimbawa sa sektor ng party list ng mga magsasaka, 'di ba dapat covered sila ng DAR, Department of Agrarian Reform, or pwede rin silang i-cover din ng Department of Labor, 'di ba? So nandole. So yung mga manggagawa naman natin na sabihin natin yung mga minimum wages, mga ganyan, 'di ba? So may mga ganyang sektor din o may mga ganyan din party list na tinatayo na para bigyan ng ano sila ng sapat na attention. So supposedly dapat 'yan kino-cover ng gobyerno. So dahil nga sa sistema ng gobyerno natin, hindi sila nabibigyan masyado ng pansin kaya nagkaroon ng party list para kumbaga sa kanila ipo-focus yung pagkukulang ng gobyerno. So, ganun yung pagkakaintindi natin. So, dapat, halimbawa, para sa mga magsasaka, so dapat yung kanilang magiging representative dyan is nasa sektor nila. So, dapat magsasaka rin. Or sabihin natin na related man lang doon sa kanilang advokasya. So, dahil nga sa party list, sa panahon natin ngayon, kahit naman hindi ngayon, so sa mga nagdaan na panahon na nakikita natin yung party list ginagamit na ng mga ex-politician, ng mga politician na sabihin natin palaos na hindi na ibinoboto, ginagamit din ng ibang mga maimpluwensyang tao, sabihin natin may pera. So, diyan sila tumatakbo sa party list. So, ano ba nangyari? Bakit ba nabababoy na yung ating party list system? Siyempre, ang nakikita natin dyan, sino ba yung gumawa ng party list system na yan? Di ba, mga mambabatas? So, dahil mga mambabatas ang gumawa niyan, siyempre, kitang-kita natin na yung batas na yan ginawa para hindi yung primary hindi yung pinaka-primary niyan is makatulong para sa mga marginalized sector. So, ginawa yung party list na yan para sa kanilang pansariling kapakinabangan. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong explanation ni Sir Ed Linggau kung bakit nababoy ang ating party list system na supposedly na ito itutulong dapat sa mga marginalized sector na ang ayon po yung pagkakaintindi natin. Yan din po yung pagkakaintindi ng nakararami na dapat yung mamumuno sa isang party list is dapat kaanib or sabihin natin related man lang doon sa pinaglalaban nila. Kasi marami na tayong nakitang mga mga party list na sablay yung kanilang yung kanilang magre-represent tsaka doon sa advocacy. Yung unang-una diyan naging controversial to dati, yung kay Arroyo, yung sektor ng mga security guard. Ang nagre-represent doon, alam niyo ba kung sino? Yung anak ni Gloria Macapagal Arroyo. Kung titingnan niyo, hindi naman siya security guard, pero bakit siya yung nagre-represent doon sa mga security guard? So dito ipaliliwanag dito kung bakit ganun yung nangyari. So ito panoorin po natin to si Sir Ed Linggau.
Ngayong 2025 midterm elections, napaka-kontrobersyal ng ilang mga nominees ng mga party list groups. Bakit po kontrobersyal? Dahil malinaw po na marami sa kanila ay hindi galing sa marginalized sector. Halimbawa, ang Kaunlad Pinoy Party List. First nominee si James Christopher Napoles, anak ng convicted pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Si Janet Napoles, napatunayang kumamal ng bilyon-bilyong pisong pork barrel funds. Pero ayon sa Facebook page ng grupo, sila magiging boses ng mga maliliit na negosyo gaya ng mga karinderya, sari-sari store at mga nagbebenta ng fishball. Kaunting background lamang po, ayon sa mga pork barrel whistleblowers, kasama si John Christopher sa mga dumaya ng mga pirma para sa mga peke at ghost NGOs sa pork barrel scam. Lalo't siya raw ang Vice President for Operations ng See? Isa yan sa mga bumababoy ng ating party list system. So, kung titingnan natin yung background, saan ba nanggaling yung kanilang pera? So, sabihin natin, sigurado tayo may pera yan. So, imposibleng wala dahil nga base dito sa sinasabi ni Sir Ed Lingaw, sila yung mga dummy account ng mga NGO na kumukuha ng pork barrel funds. Pero yung nga lang, kasamaang palad, ibinasura po ng korte yung kaso na yan. So, acquitted po siya yan, si Janet Lim Napoles, para dyan sa pork barrel scam na yan. Pero anyway, kahit naman ibinasura yon, nandun pa rin yung karakter na nanggaling yung pera nila sa hindi maganda, sa pera ng taong bayan na kinulimbat nila. So, tatakbo raw bilang party list at ang nire-represent is yung mga maliliit na nagtitinda. So, parang parang vendors party list di Diwata. So, nagtago sila sa pangalan ng party list nila para pagtakpan yung kanilang mga, alam nyo yun, yung kanilang karakter. So, imposibleng walang pera to dahil kung titingnan nyo naman dito, ang laki ng perang sinasabi ritong naibulsa. So, kitang-kita natin na talagang binaboy na. So, hindi lang mga ex-politician yung sumisira, yung bumababoy sa party list. Even yung may pera na sabihin natin, hindi naman negosyante pero galing sa hindi magandang basta kung saan nanggaling yung pera nila na hindi maganda. Sabihin natin, ninakaw na lang, yun na lang. So, dahil pera naman ng taong bayan yung pinag-uusapan, so malamang sa malamang ninakaw. So, yun, dito sila tumatakbo sa party list. Para saan? Para siyempre, yung unang-una is yung kanilang personal na interest na maprotektahan yung kanilang sarili, yung kanilang pamilya, yung kanilang kung ano man yung pwede nilang protektahan. So, magtatago sila sa party list. So, alam naman natin na kapag yun, nakaupo sa Kongreso, meron na silang kapangyarihan, di ba, na gumawa ng batas, na maisusulong yung kanilang pang-interes na gusto dahil pwede silang gumawa ng batas pag sila ay nakaupo na. So, yan yung isa sa mga pambababoy na ginawa sa party list natin. Anya ni Napoles. Ito pa, si dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, nominado ng Epanaw Sambayanan Party List Group. Isa raw grupo na proprotekta sa karapatan ng mga indigenous people. Si Badoy, na hindi naman IP, ay mas kilala sa pagre-red tag ng mga militanteng grupo. Katunayan, mismong Korte Suprema na ang nag-cite sa kanya in indirect contempt nito lamang Pebrero. Malinaw na hindi sila miyembro ng mga marginalized groups. Bakit sila tatakbo sa party list? Dahil ayon sa pinakahuling desisyon ng Korte Suprema taong 2013, ang party list system ay hindi lamang para sa mga marginalized or underrepresented groups, gaya ng akala ng marami. Balikan natin ang pinagmulan nitong party list system. Sa 1987 Constitution, nakalagay lamang na 20% dapat ng Kongreso ay party list. Maliban doon, nakalagay lamang na sa unang 3 termino ng Kongreso, kalahati ng mga party list appointees ay dapat galing sa mga marginalized sector, gaya ng labor, urban poor, or IP. Sa unang 3 termino lamang yan. At hindi rin nakalagay na ang lahat ng party list ay limitado lamang para sa mga marginalized. Taong 2013, ito ang ruling ng Korte Suprema. Ang party list system ay isa lamang sistema ng proportional representation. Ibig pong sabihin, sistema lamang ito ng pagbilang ng boto at pamimili ng kinatawan. At ayon sa korte,
Bukas ito para sa tatlong grupo. Una, mga national parties at organizations na hindi kailangang sektoral. Pangalawa, mga regional parties and organizations. At pangatlo, mga sectoral parties, kasama na riyan ang mga marginalized. Sa makatuwid, binuksan na ang party list system sa halos lahat ng grupo. Hindi kailangang sektoral, marginalized, or underrepresented. Isa pang kontrobersyal na desisyon. Ayon sa Korte Suprema, ang party list nominee ay hindi kailangang miyembro ng sektor na kanyang gustong isulong. Kung ang party list mo ay para sa urban poor, maaring hindi ka naman mahirap. Isang halimbawa niyan, ang One Pacman party list na namayagpag noong panahon ni Pangulong Duterte. Ang One Patriotic Coalition of Marginalized Individuals ay para raw sa mga maliliit na tao na walang boses gaya ng sabi sa pangalan ng grupo. Pero ang kanyang kinatawan sa Kongreso nung nakaraang administrasyon ay si Mikey Romero, ang pinakamayaman noon sa buong Kongreso. May net worth na 7.8 billion pesos noong 2018. So, bakit nagkaganon? Yun po ang butas sa batas na kailangan ngayong ayusin. Dahil ayon nga sa Korte Suprema, sila lamang ay taga-interpret ng batas at hindi taga-gawa nito. Yun lang, aasahan ba na amyenda ng Kongreso ang batas na mukhang papabor naman sa kanilang mga pamilya? So yun yung tanong, 'di ba? Na kahit alam ng mga mambabatas na yan yung pinakamalaking butas ng party list na yan, ng batas na yan, ang tanong, aamyendahan ba yan ng mga mambabatas? So, doon muna tayo sa sinasabi ni Sir Ed Dingao. Yung Korte Suprema, wag natin sisihin. Bakit? Kasi tama naman eh. Sila ini-interpret lang nila kung ano yung nasasaad dun sa batas na ginawa ng mga mambabatas. So, ang may kasalanan yan ay yung mga mambabatas na gumawa ng party list na yan. Alam nyo kasi, pag gumawa ng batas yan, mga yan, siyempre, hindi naman yung batas na sasabihin, oh, may party list na gagawin, ito lang ang requirements. So, every requirements niyan, may mga provision na ginagawa yung mga yan. So, hindi lang yung manipis na papel na nakasulat lahat ng mga detalye dun sa tinatawag nila implementing rules and regulation. Napakarami niyan, makapal yan. So, yan yung ginagawang parang sabihin natin pandaraya ng mga mambabatas na yan na isinisingit nila. Naglalagay sila ng mga provision na magpapabor sa kanila. Siyempre, sa una, kung babasahin mo yan, siyempre, ikaw kung wala kang hilig magbasa, kumbaga, hindi ka ganun kasipag magbasa, hindi mo na mapapansin yung mga provision na sinisingit nila. So, yung pinakamagandang example dyan, nung panahon ni Pangulong Duterte, dun sa national budget, yan yung ginagawa ng mga mababatas na tapos ng pag-usapan ng Senate tsaka ng Kongreso yung budget. So tapos na yung bilateral talks nila tungkol sa budget na yan. Magugulat ka na lang pagdating na yan sa pagpapipirma na yan sa presidente. Ang dami ng isinisingit na mga provision. So nagkakaroon na ng editing kumbaga. Kaya nga 'di ba kung maaalala ninyo, ilang beses may binito si Pangulong Duterte doon sa national budget kasi nga ang daming isiningit na provision yung mga binagong mga budget. Sabi nga ni Senator Ping Lacson dito tapos na yun napag-usapan na Bakit kailangan isingit ito? Bakit kailangan baguhin ito? So siyempre, tulbutin na lang si Pangulong Duterte masipag magbasa. So talagang talagang binubusisi niya sa tulong siyempre ng mga staff niya, kahit si Ping Lacson, maano rin siyang magbasa. So nakikita nila yung mga isinisingit na amendment dun sa national budget. So ibinito ni Pangulong Duterte. So same thing na nangyari dito sa party list na to. Ganun din yung ginawa nila sa implementing rules and regulation. So ito yung mga requirements, ito yung mga napag-usapan nila sa mga bilateral talks na yan. Pero pagdating sa papipirmahan na, sinisingitan na yan ng mga provision. Siyempre, yan yung i-interpret ngayon ng Supreme Court Justices natin. So,
kanilang pagkakabasa diyan sa party list system na 'yan, nakita nila yung mga provision na 'yan na parang naka-open city. Kumbaga, 'di ba, naka-open city na open na lahat. So, wala nang boundaries pagdating dun sa mga sektor na pwedeng tumakbo bilang party list. Kaya nga, kahit questionin yan ng marami, di ba? Dahil nga, nagkaroon na ng issue yan, kaya nga umabot sa korte yung usapin na yan. So, naglabas na ng ruling yung Supreme Court na tama yung ginawa ng mga party list before. Kasi nga, nandun sa provision ng batas ng party list na ginawa mismo ng mga mambabatas. Kaya nga dito, malaking ang butas, sabi nga ni Sir Ed Lingaw, ang tanong lang, meron kayang mambabatas na mag-a-amend dyan sa batas ng party list? Siyempre, malamang wala. Siyempre, dahil yan yung magiging fallback nila once na hindi na sila manalo sa kanilang distrito. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo sinasamantala yan. Si Speaker Romualdez, yung asawa niya, congressman ng isang party list, yung Tingog party list. Meron dyan, magkapatid. Hindi na tayo magbabanggit ng iba, pero sabagay, magkaiba naman yun dahil isa nasa Senado, yung kay Rapi Tulfo, tapos yung ACT-CIS. So, medyo, kung titingnan mo, medyo malayo naman. Pero ang punto rito, yung sa Kongreso, yung mga magkakamag-anak, na sila rin yung magkakasama. Tulad nung kung di ako nagkakamali, yung isang si Cristina Gonzales, di ba? Part din siya ng party list. Andun yung pinsan niya, Speaker of the House. Tapos, andun yung asawa nung speaker sa Tingog party list. Talagang kumbaga, pandagdag ng kapangyarihan, fallback nila if ever na hindi sila manalo. So, ginagamit na yung party list. Ngayon, sino yung maglalakas ng loob dyan na sabihin natin para i-amend yung batas ng party list? Siyempre, wala. Dahil siyempre, makikinabang sila dun Ba't nila babaguhin kung sila yung makikinabang din? Ang pinakamalaking problema dyan is yung pumirma na presidente. Bakit hindi niya nakita yung provision na sa tingin natin, yun nga, na nangyayari ngayon na sinasamantala o binababoy na ng mga dating politician, ng mga oligarko. Kasi makikita nyo naman dito, kahit hindi politician, sinasamantala. Tulad nun, yung sinasabi nga dito, di ba? Yung kay anak ni Janet Lim Napoles, na ang nire-representa yung mga maliliit na maninda, pero makikita nyo naman yung pera, napakalaki. Nagaling naman sa hindi maganda. Yung vendors party list, yung kay Diwata, kung titingnan no, sino ba yung mga nominee? Mga kontratista ng DPWH. May mga pera na kaya magbayad ng 800,000 pesos para sa accreditation na wala namang bayad ng accreditation sa COMELEC ng party list. Pero kaya magluwal ng 800,000. So, saan nila babawiin yun? Siyempre, pag nakaupo na silang bilang party list representative. So, yan ang malaking tanong dyan. Sino ngayon yung sasaway o sino yung bubusisi, sino yung mag-a-amend ng batas ng party list kung ang gumawa ng batas na yan ay mga mambabatas din. So, yan po ang pinakamalaking tanong dyan. So, di natin alam. So, kailangan talaga natin pumili ng mga maayos na iboboto dahil tayo rin naman yung mamimili 'Di ba? Tayo ang mamimili. So, nasa atin yung kapangyarihan na makapaglagay tayo diyan ng maayos na iuupo lalong-lalo na diyan sa party list. So, maraming salamat sa panood. Ingat po kayo lagi. God bless.